ng daigdig, ano? So ang pupuntuhan ko ngayon ay Filipino Guerrilla Forces, which was featured by the foreign bloggers and recognized by Allied Forces. Mabuti pa ang Allied Forces, nakilala tayo, nasubaybayan tayo kung anong ginagawa natin, ano ang training natin, ano ang dinidiscuss natin, ano ang mga activities natin. So, yung Allied Forces ay nakinig at nagsusubaybay sa ating organization. So, dapat mas igtingan natin ang pag-organize because, because other countries nirecognize na tayo. And yet, ang Philippine government, hindi pa tayo nakikilala bagkos may mga ibang areas na kinokontra tayo. Ang ibang Pilipino, tinatawanan tayo at parang baliw. Pero hindi nila alam, in case of war, in case talaga mag-escalate sa mansulok ng daigdig, ay maaaring ma-involve na tayo. Kami ni Supremo Dado, ay nag-isip kami para sa taong bayan. Hindi para sa taong gobyerno. Kasi ang taong gobyerno, they are busy of money and power. Nako, ayaw ko na makinig sa pag pinapanood ko yung dalawang bato na nag-uumpugan. Palitan lang sila ng mga akusasyon. Walang nangyayari sa ating bansa. Mga personal na yung mga pinag-uusapan sa Congress, sa Senate. Almost. Hindi ko sinabing lahat. Almost ay mga palitan ng mga bangayan, kung ano mga Kaya nakakasawang manood, nakakasawang nang makinig sa ating gobyerno. Bakit itong gobyerno puro paghiganti? Ito ang the worst ngayon. Kasi sinimulan ng administrasyon na ito na magpersonalan, ay aywan ko lang, pagdating ng the next 2028 at nang nalo ang Duterte, ang mga Marcoses, ang mga administrasyon ngayon ay magtatago rin. So walang katapusan yan. So the answer of that problem, FGF, Filipino Guerrilla Forces na nagmamahal sa bayan, makabayan, makabayan kami dito sa FGF. FGF, saludo ako sa inyo na nag-volunteer kayo. Salamat sa pagkakaisa nyo. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, ay na-picture tayo ng foreign bloggers na kung saan talagang binigyan niya emphasis na itong grupo natin ay tinatawag nila Silent Army of the Philippines. Silent Army. Actually, kaya nga sabi natin yung gera, hindi lang puro missile ang ating mangyayari. Hindi rin lahat ng labanan sa buong mundo, ang kailangan land warfare or army warfare. Yung Air Force and Navy, sa dagat at langit lang sila. Para masabi mong panalo ka, kailangan makapagtusok ka ng bandera sa Sierra Madre. Kasi Sierra Madre ang pinaka last point of defense natin, Sierra Madre. Doon sila mahirapan. Atin ang terrain, Atin ang terrain. So mahirapan sila sa atin. Kaya nga kung natatandaan nyo, nag-recon ako ang punot dulo hindi naman sa dulo, nasa gitna hanggang sa gitna, pinag-aralan ko ang terrain by mapa o by actual. Kaya nga inikot ko. Sabi ko, mahaba-haba ang labanan nito. Sabi ko nga, ang FGF, all corners of the Philippine Island, mayroong nakabantay, yung barangay defense natin. Kaya ang pag-asa ng Pilipinas ay nasa barangay. Sabi ko nga, if we want a better Philippines, paigtingin natin ang barangay leadership. Mga gunggong na mga politician. Hindi, sa tagal nyo na politika, hindi nyo alam solusyon sa security and economic development. Nasa barangay ang one of the advantage for our development. Security and development. Kasi hindi man magde-develop ang isang lugar kung wala tayong security matters o security force. So much for that. Gusto kong pakinggan nyo ito na
na picture ng allied o what I mean ng foreign vloggers, ano. Salamat sa vloggers na ito, mag-subscribe. Pero alam ko, nag-subscribe na ito sila sa atin. Nagsusubaybay silently sa atin. Kaya nga tinawag tayo, Secret Army of the Philippines. Yun ang title sa atin. Iniba niya lang pangalan, Secret Army. And yet, pero yung pag pinaliwanag niya, we are Philippine Guerrilla Forces, which is unconventional warfare. Unconventional, hindi, kumbaga, pakinggan nyo na lang. Hindi ko napapakita yung picture kasi yung picture and based on sa kwento niya, hindi natin kaya yon on our local strategy. But the worst of that, yan yung gagawin natin. So meaning, pakinggan nyo, balik-balikan nyo pakinggan, at yan ang ipapaliwanag nyo sa ating mga narecord sa barangay. Most especially sa barangay nyo ipaliwanag ito. Pakinggan nyo, ano, ang makikita nyo dito ng ang leon, ang mga leon ng FGF, pakinggan nyo ang mga background ng leon ng FGF, ano, ang isang PMA Baron 83, ano, si Supremo Dado, siya yung Baron 83 ng PMA, ano, siya ay graduate na Scout Ranger class 49, that's 83. 49 siya graduate at saka 49 siya graduate ng Scout Ranger Basic Airborne Course class 49, which is under namin yan, naging estudyante ko si Supremo. Then nagkomando siya sa ibang bansa sa US, ano, so plus komando. So yun yung mga pioneering natin sa FGF, sa komando, ano. At ang pangalawang leon at ang pangatlo at maraming mga leon sa ating FGF na mga graduate ng Special Forces, Scout Ranger, Commando, in other trainings in elite forces sa ating bansa at sa ibang mundo, ano, nandito sa ating grupo. Si General Simoy, trained sa warfare in other countries. Si General Dante Gader na isang PM-75. Marami dito, si Simoy, ETC R-76. May mga mista si dito, si Supremo, ano, mga tatlo yung Supremo at tatlo ang kanyang mista dito. And other officers sa sa officers preparatory course and the recommission, the candidate officers sa ano yung OCS? Sa OCS na lang, okay? Ang may OCS dito, si Attorney Bernabe, Colonel Bernabe, na kung saan ay siya ang commander ng Northern Mindanao. So marami dito na mga officers na galawalo, enlisted personnel, civilian, mga Coast Guard, Philippine National Police, nandito sa grupo namin. At mga NPA, nandito rin sa aming grupo. At commander ng MNLF, na si Commander Abe o MILF, nandito sa grupo namin. Basta Pilipino, I welcome ka sa FGF. Okay. Kanina nabanggit ko nabanggit ko kanina dito si Baron 83, ano? At ang pangalawa na Leon, ang Spoke 28-83 cross-trained with US Special Forces, ano? I am a graduate of Spoke 28-83 cross-trained by US Special Forces. And kung malala niyo yung Ukraine, ano, yung Ukraine, that is trained by the US Special Forces, yung kanilang guerrilla forces sa Ukraine na trained ng US Special Forces. The only problem is kalagitnaan na ng gera or tapos nagsimula ng gera saka sila pumasok ang US Special Forces. So huli, tayo, naramdaman pa lang natin na papasok ang gera, nag-organize na kami ni Supremo at ang ating mga ibang kasamaan dito, ano? Okay. Back 42, that's 81, ano? Yan yung mga pinagdaanan kong kurso. In other courses na pinagdaanan natin. So, ang approach nito, unconventional warfare. Unconventional warfare, yung ating grupo. Okay? Ano? So, pakinggan natin ang
keeps a secret Ah, army ito, pakinggan entirely nyo na. hidden from the world. But why? Why would the government resort to secrecy? Why not disclose it to the public? Picture this. The night is thick with humidity, and the jungle sounds hide the quiet movements deep within the Philippine island. Shadows move. These aren't animals, but men, highly trained and heavily armed, staying out of sight. This is not a made-up scenario about a secret Philippine army. It is a real underground force ready to respond to the threat from China. These soldiers are like ghosts, invisible to satellites and unknown to foreign intelligence. They train quietly, preparing in the dark, and their existence is officially denied. Yet rumors of them spread through rural villages. Fishermen talk about strange lights, and farmers report seeing armed men disappearing into the forest. In this video, we're going to explore the possible locations of the hidden army and the reasons behind the secrecy. Could the Philippines be hiding a secret force? An underground army defend against China? While this idea might seem unlikely, geopolitics are unpredictable. What if the Philippines has been quietly preparing to face a powerful neighbor with huge ambitions, such as controlling the South China Sea and even invading the Philippines? On paper, China's military is much stronger than the Philippines. What if the real strength is hidden? Imagine a network of underground bunkers, secret training camps in remote mountains, and hidden weapons supplies spread across the islands. This force could mix with the population, strike quickly, and then vanish. But who would be part of this hidden army? Maybe elite military units or ordinary people, farmers, fishermen, and shopkeepers by day, guerrilla fighters by night, trained in secret and ready to defend their country no matter what. The bigger question is, why would the Philippines keep an underground army hidden from the world? How does a small country protect itself against a superpower? What strategies could it use when regular warfare is not possible? These questions could change how we think about security in the region. The idea of a hidden army is not unfamiliar to the Philippines. Back in World War II, Filipino resistance fighters gave the Japanese occupiers a tough time by launching surprise attacks and then disappearing into the jungle. Their courage became legendary. Now, with rising tensions between the Philippines and China, could history be repeating itself? The disputes over the South China Sea are heating up, with Chinese ships entering Philippine waters, building artificial islands, and setting up military bases. The Philippines raises objections. But what can it really do against a superpower? The David versus Goliath situation is nothing new for the Philippines. The country has a history of standing up to powerful colonizers, such as Spain, Japan, and America. Each time, the Filipino people resisted, holding on to their identity and freedom. Now China is the looming threat with its powerful economy and military. But history shows that being small doesn't really mean weak. Motivated, smaller forces can accomplish incredible things. Creating and maintaining a secret army would require immense effort, finance, and careful planning on the national scale. Training such a force without being noticed, securing weapons, and coordinating communication would be challenging, especially in a world where modern technology complicates things. Satellite images can spot the smallest details, electronic communications can be intercepted, and social media makes it hard to keep secrets. Yet history is full of successful, covert operations that defied the odds. The benefits of such a force are clear. It would be nearly impossible to wipe out, spread across thousands of islands and blended into local communities. It would be difficult for Chinese satellites to detect such an army. Some experts think it's unrealistic to keep a hidden army, while others see it as a smart response to uneven threats. The truth likely lies somewhere in between. The very idea of a hidden army
adds an element of certainty, forcing potential enemies to rethink their strategies. China, in particular, would have to take this into account, raising the cost of any conflict. If discovered, China could retaliate aggressively and could increase its aggression in the South China Sea. Other countries in the region, like Vietnam, Taiwan, Indonesia, Singapore, might be inspired to create their own secret forces, leading to a more tense region. Traditional warfare might not work for a smaller nation facing a superpower. Instead, a hidden army could use unconventional tactics like guerrilla warfare, sabotage, and hit-and-run attacks to disrupt the enemy. This strategy allows smaller forces to have a big impact without needing to engage in huge battles. Having a secret force also ensures that a country has some military capability, even if it faces a sudden attack. This could be vital for protecting sovereignty and keeping a resistance force active, even if the main military is taken out. The Philippines, with its numerous islands and rugged terrain, could use its geography to its advantage. A hidden army could operate in these difficult areas, making it difficult for larger, more traditional military to control the region effectively. In today's world, cyber warfare and information operations are key elements of national defense. A hidden army could use cyber tools to disrupt the enemy's communication systems, spread false information, and weaken the enemy's credibility. Creating and maintaining a secret army demands vast resources. That's probably why the Philippine government has decided to keep it secret. It requires strict discipline and flawless operational security. One slip up could ruin the entire effort. Training such a force with elite skills, guerrilla warfare tactics, and survival strategies in tough conditions, all while keeping it secret, is a tall order, but not impossible. Many countries have elite units trained for unconventional warfare. The biggest challenge might be psychological. Keeping thousands of people committed to a secret cause for years, maybe even decades, without recognition or a guarantee of action. It would require a level of patriotism and discipline that is rare but not unheard of. The idea of a hidden army is not just a military issue, it's a geopolitical move that could change the balance of power in Southeast Asia. Every country in the region is watching China's rise with concern, especially countries that have territorial disputes with China, such as Vietnam. These countries are looking for ways to protect their interests. The Philippines, with its key location between the Pacific and the South China Sea, plays an important role. A secret Philippine force adds an unpredictable element, making any potential conflict or invasion more costly and complicated. It acts as a deterrent, leveling the playing field against a superpower. But it's also a risky move that could escalate tensions if exposed, strain relationships with allies, and force other countries to rethink their defense strategies. Now let's discuss the possible locations of the hidden army. Where could the Philippine government hide their secret army? The hidden army of the Philippines might be placed in several discreet and challenging locations, each chosen for its benefits in keeping operations secret and effective. One possible location is the Sierra Madre mountain ranges. These mountains are hard to access and have thick forests that can hide military bases. The steep slopes and dense cover making it tough to spot the hidden army. Another potential spot is the small remote islands scattered across the Philippine archipelago. These islands are difficult to reach and are separated from main maritime routes. Their isolation makes them perfect for hidden bases, as they provide natural protection from external threats and allow control over important sea lanes. Such places are ideal for secret operations due to their remote nature. Dense tropical forests, especially in regions like Palawan and Mindanao, also offer a good setting for hidden military activities. The thick trees and tough terrain help conceal operations and provide natural resources. The difficulty of moving through these forests make it hard
to penetrate or effectively observe what's happening. Let us know what you think in the comments section. Okay, napakinggan nyo. So, wala man lang nag-comment in regards sa ganito. Ano? Ang karamihan sa atin ay puro politika. Ano? Kaya nakakalungkot sa Pilipino. Hindi lang pala ang Philippine government o nasa mga korap na tao. Ang problema, sa atin pa rin nagkakaproblema. Particular on the politics, na kung saan ang politics ay ang magulo. So si Kevin Duldulaw lang, good morning Kevin Duldulaw. Si Kevin Duldulaw lang ang nagbigay ng pansin tungkol doon sa sinasabi natin na pinicture ng foreign country na ang mabuti pang allied forces na recognize ang ating ginagawa, but our Philippine government hindi. Okay, pati rin si Juan Bicolano Makulit. Okay, mayroon siyang comment in regards to DFGF Yun yung gusto kong, kasi ang problema hindi lang pala sa politician ang problema, tayo mismo ang problema. Bakit? Nakikisaw-saw tayo sa politika. Ha? Nakikisaw-saw tayo sa politika. Galit na galit kayo, hindi sa mga korap yung mga tao sa gobyerno. Ang karamihan dito. Galit na galit sila kasi binibira si Duterte, hindi tayo umaayon kay Duterte. Kaya nga ang magulo politika nga, politika, naintindihan nyo ba? Dahil kasasaw-saw niya sa politika, ang dalawang mga gagong leader na ito, lumalaki ang ulo nila dahil sa atin. Ang focus natin, tingnan nyo mga followers and subscriber ko dito, pakinggan nyo, dapat sabi nga ni Supremo, isang direction lang tayo, isang direction. Ang direction natin, isawata natin ang tiwali sa gobyerno. Yun lang yun. Huwag kayong makisawsaw sa politika. Magulo. Tayo ang nagpapagulo. Tayo ang nagpapadagdag ng gulo. Naintindihan nyo ba? Lahat na magko-comment dito na nababasa ko in regards to politics, i-delete ko, pagsisirmonan ko kayo. Kayo ang dahilan. Tayo ang dahilan. Kaya rin magulo ang ating bansa. Kasi nakikisaw-saw tayo sa politika. Why not? We will focus isang salita. Ano ba talaga ang layunin ninyo? Matanong ko nga kayo, anong layunin ninyo? Makisaw-saw sa politika o ayusin natin ang gobyerno? Tanungin ko kayo. Ha? Makisaw-saw sa politika o talagang gusto nating tumino ang ating bansa? Okay. Mag-comment kayo. Hindi yung nakikisaw-saw kayo sa politika. Ang comment kasi natin, ang comment kasi natin ganito. Na para ba ang salita mo, pinagtatanggol mo isang grupo. Hindi. Dapat punahin ang ating gobyerno. Punahin ang sistema ng gobyerno. Sakasaan natin at purihin natin ang magaganda at ituro natin ang tamang gawin ng gobyerno. Ganon. Huwag tayo makisaw-saw sa politika. Yan ang dahilan kaya magulong bansa. Tingnan nyo. Kung walang makikisaw-saw sa politika, nakapokus tayo sa korupsyon, nakapokus tayo sa mga tiwaling gobyerno, nakapokus tayo sa mga incompetent na mga nasa gobyerno, nakapokus tayo sa money and power. Mas maganda pakinggan. Sabi nga ni Supremo, one direction lang tayo. Ano ang direction natin na sinisigaw niya? Ipa-drug test natin lahat ang mga nasa gobyerno. Senador, congressman, politician. What I mean, ang mga kabinete, Vice President, ang ating Presidente, o baka yung ating Supreme Court, yung mga key personnel ng ating bansa, yun ang ipapadrug test natin to challenge them na talaga tayo matino ang direksyon ng ating bansa. Di ba? Ganun sana tayo Pilipino. Ang problema sa atin, nakikisaw-saw kayo sa politika. Yun yung problema natin. Nakikisaw-saw kayo, kaya lalong nagkagulo ang bansa. Subukan nyo na huwag kayong makialam sa politika. Ang ating direksyon lang,
ano tawag ito? Drug test. Ganun lang tayo. Pa-drug test lang. Yun lang ang direction natin. Isigaw natin. Wala nang ibang salita. Now, kung idagdag na yung KGC, pwede yun. Kasi hindi na maganda yung ginagawa ng gobyerno. Tangina. Si Pastor Kibuloy, kriminal talaga ba yan? Walang iya ba ng tao yan? Ang daming mga heinous crime, maraming mga kriminal. Bakit hindi tayo nakapokus doon? Ang daming report. Bakit hindi natin itondo ng ating ang problema? Hindi lang sa isang tao kay Kibuloy. Si Kibuloy, kung pag-usapan lang, hindi ko kinakampihan, pag-usapan lang, yung nagawa ni Kibuloy sa sambayanang Pilipino at sa isang mali niya, matatakpan yung mali. Sa dami niyang ginawa. Pero hindi ko kinakusin, hinaalimbawa ko lang. Unlike dyan sa mga kriminal na yan, wala silang ginawang matino sa buhay natin. Nag-init na naman ako. Kasi pinipicture ko yung ginagawa natin, solusyon sa problema ng bansa. And yet, nakapokus kayo sa direction sa politika. Kaya nga magulo eh. Pinakinggan mo ito. Ito ang solusyon. If trust me. Trust our group. FGF. Ang foresight namin dito ng FGF is to clean the government, to change the system of the government. Yun yung direction namin for a better Philippines. Hindi kami sisira sa batas. Hindi namin suswail ang batas. But we will support the law of the Philippine Republic. Yun yung aming pakay. Hindi nyo ba naintindihan? Puro kayo sa politika kasi. Kaya magulo ang Pilipinas. Politika kayo ng politika. I'm sorry, nagagalit ako dahil we are planning o nag-isip kami para sa bayan. And yet, kayo nakapokus lang kayo sa politika. Ano bang utak natin? Politika lang ba kaya nga politika nga nakakasira sa atin eh. The answer of the problem of the Republic of the Philippines is the FGF. Nabubulon na ako sa galit. FGF lang. Tandaan ang solusyon. Kung hindi ba magkagera, FGF is the solution of the problem of the country. Pagpasag kayo, laliman yung isip nyo. Laliman yung isip nyo. Nagalit ako. Kasi ang masama ang loob ko, kami ang pakay namin para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipinas. Kayo naman, politika. Ay, di talaga magulo. Politika nga magulo, nagpapagulo ng bansa eh. Gantihan na sila ng gantihan eh. Ito example ko. Halimbawa, manalo, the next election 2028, si Duterte, patay kayo mga nasa administrasyon yan, gantihan na naman. Wala ibang focus kundi ganun na yung gagawin ng ngayong administrasyon. Mas malala pa. Tandaan nyo yan. Gusto nyo ng ganun? Why not? Isang focus. Sabi nga ni Supreme, isang focus tayo. Ipadrag test natin lahat ng mga key personnel ng gobyerno. Yun lang ang focus natin. Huwag tayo sa politics. Ang hirap kasi sa atin, puro tayo sa politika. Banat kayo support kay Duterte, support kay Marcos, nagkagulo kayo. Pero ang vloggers, lahat ang vloggers, mga bayaran ng mga vloggers, ang yun, masaklap yung bayaran ng mga vloggers na walang advokasya. Alam nyo na, hindi na magpapangalan kung sino mga bayaran ng mga vloggers. Pag-isipan nyo si Marlica kung anong objective niya. Pag-aralan nyo, lahat ng vloggers. At mag-comment kayo. Ako, i-comment nyo. Si Supremo, i-comment nyo kung anong klase kaming vloggers. At anong klase kaming Pilipino. Ha? Anong klase kaming Pilipino? Anong klase kaming vloggers? Okay, focus kayo sa vloggers. Vloggers na bayaran, vloggers may advokasya. Sige nga, comment kayo.
Kanina, pahingi ko kayo ng comment dito sa FGF na mabuti pa ang ibang bansa, ni-recognize tayo ng silent army tayo ng Pilipinas because we are the solution of the West Philippine Sea or the escalation of South China Sea. Hindi na wala naman West Philippine Sea noon South China Sea. We are the solution. Kaya nga sinasabi ko lagi, uulitin ko ngayon, 1979, nakausap na si Major Samonte na estudyante na si Pulboronic, Presidente Marcos, na sinabi niya ng Marcos Sr., Major Samonte, ipaghanda mo ang taong bayan, 40 years from now, magkakaproblema tayo sa South China Sea. Ito na nga, nangyayari na nga. Tapos itong anak niyang Gonggong, hindi niya pinakinggan, hindi niya inisip. Yung imahe ng kanyang anak, ang binabalikan niya, kawalang hiyaan. Nang gagawin nila ngayon, ng administrasyon. Bira kay Duterte. Bakit? Ano ba talaga ang problema niya kay Duterte? Anong problema niya kay Pastor Kibuloy? Paano kung magkaroon ng people's power sa gagawin ninyo? Nagkaisang taong bayan. Adi patay na naman. Gantihan na naman. Tayo mga supporter, focus lang tayo sa isang direction. I-drug test natin. Hingi ako ng comment dito sa Secret Army ng Pilipinas, comment ng ibang bansa. Wala kayong comment doon. Nakapokus lang kayo sa politika. Dahil nasa isip nyo, prinsip nyo, kinakawawan ang inyong amo, ang inyong idol. Hindi. Politika lang yan Ang tingnan natin yung kagaguhan ng gobyerno, ang sistema ng gobyerno, hindi lang kay Marcos pababa. Sistema pagal mo, mapalitan si Marcos. Ang drug ba? Ang corruption, maalis ba? Hindi. Yan pa rin ang sistema. Kahit sino upong presidente, kung walang ibang third party na papasok dyan, hindi yan mababago. Tayo ang third party. Kung tayo nagkakaisa. Ang hirap kasi sa atin, puro tayo sa politika. Hindi bayan ang iniisip natin. Yung iba bayan, kunwari kuno. Pero pinoprotektahan nyo lang si Duterte. Ang direction kasi natin, sistema, yung sistema ng gobyerno, yun ang problema natin. Yung corruption, yung drugs, nasa atin. May sa isang pinalabas ko tingnan nyo, wala nang holdapan. So, ang ibig niya sabihin ng wala nang holdapan, nasa gobyerno ang nagpapahold up sa mga bangko. Hindi na lang ako mag-specific yan kung sino yan. Dahil marami ako nakausap dyan. Mismo yung gumawa. Pera ang gusto nila, pera ang habol nila. Kasi, ito, tayong mga nasa MUP, yung mga nasa MUP pa ngayon, kasi kami tapos na. Yung mga nasa MUP, huwag kayong, o kaya yung papasok Parents, nananawagan ako sa inyo, ang FGF, nananawagan sa inyo, parents. Nananawagan sa inyo, parents, na pagsabihan nyo yung mga anak nyo na papasok pa lang sa MUP, anak, ang pagpasok nyo sa MUP, men in uniform personnel, ibig sabihin, may mga uniform at may mga baril, pagpasok nyo dyan, servisyo, hindi negosyo, tandaan nyo hindi pagpapayaman, kung hindi magserbisyo sa taong bayan. Now, kung ang pangarap nyo mayumaman, huwag kayo pumasok ng MUP kasi magnanakaw kayo, maghuhudas kayo sa gobyerno, maghuhudas ka sa MUP. Maraming mga hudas sa MUP, maraming manduro ka sa MUP. Kasi nasa kanilang power. Okay, saan magsisimula ang discipline? Magsimula yan sa parents. Susundan ng organization. Kung ang organization corrupt, lahat yan corrupt. Lahat yan madadamay. Kasi paano nila mapapahinto? Mismo yung nasa taas gumagawa, di sa baba gagawa rin.
Paano kung gumawa yun? Hindi rin lang masawata. Yung mga investigasyon, kagaguhan yan. Yung investigasyon, hindi mangyayari kasi sila mismo nag-imbestiga, mga kawatan rin, mga barumbado rin. So meaning, ang sistema ng gobyerno, ang baguhin natin. Yun ang panawagan natin. Panawagan natin sa mga Congress, sa Senate, drug test kayo ng drug test kayo. Tapos, yung totoo talaga na tutulong kayo sa mayaran. Yung mga hearing Congress, anak ng tupa, ang gagaling nila magsasalita. Pero wala naman kayo nagagawa. Ang gagaling nyo magsalita dyan. Ano ba nangyayari sa iyo? Ang dami ng Congress lumaan eh. Upper, lower. Ang dami ng duman. Ano na bago nyo? Sige nga, tanungin ko kayo. Hindi na ako magbanggit ng pangalan. Congress lower in upper. Ano nagawa nyo? Sige nga, pagyabangan nyo ako. Pagyabangan nyo FGF. Diyos ko. Okay, para sa FGF at para sa mga darating na FGF, ang layunin lang natin ay baguhin ang sistema ng Republika ng Pilipinas. At nakahanda tayong tumulong kung sakali magkagera. Kung narinig nyo yun yung gagawin natin. Balik-balikan nyo para mamaster nyo ang FGF mission. Balik-balikan nyo, pakinggan nyo yun kung anong sinasabi niya sa Vietnam na yung mga picture, yung napapanood nyo sa mga pelikula sa Vietnam War. Yun yung gagawin natin. Tingnan mo, ang US hindi nanalo sa Vietnam. It because of the locality of the Vietnam. Ganun din sa atin. Locality in the Philippines. Hindi mananalo ang chick sa atin. Tandaan nyo yan. Hindi yan sila pwede mag-missile lang missile. Gusto nila patayin nila kasama nila dito. Yung maibig nyo sabihin, the last course of action ng puwersa ng kanilang mga armed forces is army. Is army. Kasi hindi man lahat yan mabomba. Hindi man lahat nila yan mabomba by air o by water. Army talaga ang magtatapos ng gera, tandaan nyo yan. Sa lahat ng gera sa buong mundo, army. Tingnan mo sa Israel. Ang natatapos dyan, land warfare. Tingnan mo sa Ukraine, land warfare pa rin. O yung World War II, land warfare pa rin. Kaya kayo mga ungas na naggaling-galingan dyan, mag-aral muna kayo bago kayo magsalita. Okay, so much for that, ano? Ito yung panawagan ko sa mga lahat ng record ng FGF, ano? Iparinig nyo lang ito. Iparinig nyo lang. Ano? Iparinig nyo lang itong video na ito para ma-educate sila. Kayo naman mga tropa, mga FGF, mga commanders, barangay defense, yung sinabi ko, kayo hindi pa nakarating ang instruction from FGF, kayo na sa barangay, kung narinig nyo ito, panoorin nyo lang ito ng panoorin, tapos mag-organize kayo. Basta importante, nakalistahan. Sino may gusto na kung sakali magkagera, ito yun, no? Lista para pag may training, tatawagin lang kayo. Ang training, dyan lang sa barangay nyo mismo. Hindi kayo alis. It's either actual or video, ano? Kahit paano may alam kayong gagawin. Katulad nito, pag pinanood nyo ng inulit-ulit ito, mamamaster nyo yan kung anong gagawin nyo sa barangay, ano? Ulit-ulitin nyo lang yung video na yun. Malalaman nyo kung anong ang taktikang gagamitin nyo. So magkakaroon tayo ng video para sa survival. Ibig sabihin survival, paano mabuhay sa labanan at paano mabuhay sa pagkain. Ituturo. Video 1 yun. Dalawang video na yun kasi video 1 para sa pagturo. First aid. Ang pangalawang video, survival, paano anong mga kakainin na wala kayong may saing, anong kakainin ng mga kahoy, ano pa man,
tuturo. Yung pagbabaril, ituturo by video. 3 video na yun, 4 na video, paano magpasabog ng demolition, paano magpalipad ng drone na may bomba. So gano'n, ipapaliwanag by video. Yun yung panoorin nyo. Kasi wala na tayong mag-actual training. Unang-una, wala tayong budget pa ngayon. Nag-request pa lang tayo sa Allied Forces kasi ang gobyerno busy sa pag-imbestiga sa mga power and money. Wala silang pakialam sa atin kung mamatay tayo. Ganon ang ating gobyerno. Kaya huwag tayo umasa na sa gobyerno natin. Pakinggan mo na, sinasabi rin nila, unpredictable ang gobyerno natin. Hindi natin malaman kung ano nasa isip na. Pinagalitan na nga sila ni Senador Enrile na may experience sa World War II. Okay, so much for that. Yun lang, ipanood nyo lang. Mag-organize kayo sa sitio, sa subdivision, sa purok. Ibuo nyo lang yung grupo yung lista. Pag may dumating na taga-FGF, ibigay yung listahan nyo para anytime, igugrupo lang kayo. Ganun lang. Kayo na mismo mag-organize sa barangay nyo. Kaya ang mga FGF, i-share nyo lang na i-share yan. Itong video na ito, i-share nyo, i-share at magbuo lang kayo ng listahan. Pag dumating ang grupo, alam na may grupo dyan. So, pag nabuo na kayo, magkakandak tayo ng training. Kaya hindi pinag-usapan nito ang sundalo. Ang pinag-usapan nito mas maganda kung sibilyan. Kasi malalakas pa ang sibilyan. Yung mga sundalo, karamihan dito retired. Okay lang yung mga natanggal sa sundalo. Kasi mga bata-bata pa. Pero mga retired, katulad namin, tigulang na. Ang amin lang, kaisipan lang yung amin magagawa. Pero sa takbuhan, bala na. Hindi na trans kasi hindi na makatakbo. Okay, so much for that. Basahin ko yung inyong mga comment, Okay, Angela, good morning, sir. Retired 2014. Arnolfo Siriban, former PC, absorbed the PFC. San Simon ng Dasmariñas, Cavite, with 25 members. 25, tagal mo na ng-member. 2 taon na. Dapat sana ito, mga 2,500 na. Okay, challenge you, Angela. Dapat 2,500 na itong members mo sa barangay mo. PC ka pa naman, Arnold Siriban. Anyway, nakilala na kita. So, dagdagan mo pa yan. Magkukunik ka na lang sa inyong grupo. Dapat 2,500 na yan para kuhaan ka na. Brigadier General ka na. Ito squad leader ka pa lang. 25 pa lang membro mo, squad leader ka pa lang. Second lieutenant. Dapat hindi na lang target mo, kaya damihan mo i-organize. Okay? Rainier Pilasar, good morning. Ano po ang masabi nyo sa panawagan ng majority drug test? Okay, support ako sa majority drug test. Lahat magpa-drug test sila. Yan lang ang salita natin, wala nang iba. Dani Pistanyo, wala, nabura. Rainier Pilar, tama po, Supremo sa kanyang panawagan. Okay, drug test. Okay, Daniel, good morning, sir. General Mitter, good morning naman. Kevin Duldulaw, maraming salamat, Commander. At andyan na kayo ni Supremo. Salamat, Kevin Duldulaw. Nandito kami para tumulong sa bayan. Okay, John Alvin Castino, good morning, Commander Bukay. Good morning naman. Rainier Pilasar, tanggapin po ba natin FGF ang mga kriminal? Hindi pwede ang kriminal dito. Unless na may kasulatan sila na hindi sila magiging kriminal dito uli. Pwede. Papirmahin nyo lang. At nagbuburo at scammer. Okay lang yan. Papipirmahin mo na. Hindi sila gagawang kalokohan. Pagka gumawa sila kalokohan, putulin sa daliri nila. Basta importante, kasi Pilipino siya, tatanggapin natin laban sa check. Pero gagawa sila ng kasulatan na hindi gagawang kalokohan. Kung hindi, pag gumawa sila ng kalokohan, puputulin sa daliri nila. Okay, Rainier Pilasar, please like, subscribe, and share para malaman na ito ng bayan meron FGF. Okay, pakishare sa lahat ng sambayan ng Pilipino, lalo na yung FGF natin, Filipino Guerrilla Forces TV. Mag-subscribe kayo doon para kumita ang ating grupo para may meron tayong budget. Okay, Kevin Duldulaw. Yung mga supporter katulad ko na nandito sa Taiwan. Okay, nasa Taiwan siya. Okay, Kevin Duldulaw. Salamat sa Kevin Duldulaw. Sumuporta ka lang sa grupo dito. Kami nang bahala sa pamilya mo. Bicolano Makulit, good morning po, Commander, at sa lahat ng magigiting na FGF. Okay, salamat, Bicolano Makulit. Dulungan natin ang grupo natin. Kevin Duldulaw, napasin na tayo ng Commander kahit paano. Nagbubunga ng hirap at sa ninyo kahit paano ay may laban na tayo sa paratinagyan. Okay, salamat yung Duldulaw sa appreciation mo. Yan ang magaganda na i-appreciate ang effort ng mga IGF.
Kevin Dodala, para tayo sa pamilya natin siya. Okay, para pamilya kami na mahal pamilya mo dito. Okay, Renia Villasar, tama, dapat talaga focus natin ay sa binigay ng mga kurap at isulong ang penalty. Okay, good. Renia Villasar, salamat sa iyong comment. Kevin Castillo sa Politika kasi, Commander. The night is thick with humidity. Jungle sounds mask the whisper of movement deep in the heart of a Philippine island. Shadows shift. They're not animals, they're men, highly trained, heavily armed, hidden from the world. This is the Philippines' secret weapon, an underground army ready to strike at a moment's notice. Their target, the looming threat from the North China. These soldiers are ghosts, invisible to satellite imagery, unknown to foreign intelligence. They train in silence, they prepare in darkness, their existence is denied by officials, but whispers of their presence echo through rural villages. Fishermen speak of strange lights in remote coves. Farmers report glimpses of armed men melting into the forest. This scene isn't real, not yet. But it captures the essence of a startling possibility. Could the Philippines be harboring a hidden force, a secret army prepared to defend against Chinese aggression? The idea seems far-fetched. But in the world of geopolitics, truth is often stranger than fiction. What if the Philippines has been preparing in ways we can't see? The country faces a giant neighbor with expansionist ambitions. China's military dwarfs that of the Philippines. On paper it's no contest, but what if the real strength lies hidden? How would such a force operate? Picture a network of underground bunkers, secret training facilities buried in remote mountains, caches of weapons and supplies scattered across the archipelago. A force that can melt into the population, strike swiftly, then disappear. Who would make up this phantom army? Perhaps they're drawn from elite military units, or maybe they're ordinary citizens, farmers, fishermen and shopkeepers by day. Guerrilla fighters by night, trained in secret, ready to defend their homeland at all costs. These questions spark the imagination. They also raise serious points about national defense. How does a smaller nation protect itself against a superpower? What strategies might it employ when conventional warfare isn't an option? The answers could reshape our understanding of regional security. The idea of a hidden army isn't new to the Philippines. During World War II, resistance fighters plagued Japanese occupiers. They struck from the shadows, melted back into the jungle. Their bravery became legend. Could this history be repeating itself? More recently, tensions with China have escalated. Disputes over the South China Sea dominate headlines. Chinese vessels encroach on Philippine waters. They build artificial islands, install military equipment. The Philippines protests. But what can it do against such a powerful adversary? This David versus Goliath scenario has deep roots. The Philippines has long lived in the shadow of larger powers, Spanish colonizers, American occupiers, Japanese invaders. Each time the Filipino people found ways to resist, to preserve their identity and independence. Now, China looms large. Its economic and military might seem overwhelming, but history teaches us that size isn't everything. Small forces, properly motivated and strategically deployed, can achieve remarkable things. The question is, has the Philippines taken this lesson to heart? Let's consider the logistics of a hidden army. It would require immense planning, secrecy on a national scale. How could such a force be trained without detection? Where would they get their weapons? How would they communicate? Modern technology complicates the picture. Satellite imagery can spot the smallest details. Electronic communications can be intercepted. Social media makes secrets hard to keep. Yet history is full of examples of covert operations that succeeded against the odds. The advantages of such a force are clear. It would be nearly impossible to neutralize, scattered across thousands of islands, embedded within local communities. A nightmare for any invading force. But the challenges are equally daunting. Coordination, supply, maintaining readiness without exposure. Experts debate the feasibility of such a strategy. Some dismiss it as fantasy, others see it as a logical response to asymmetrical threats. The truth likely lies somewhere in between. The Philippines may not have a full-fledged secret army, but some level of covert preparation, that's harder to rule out. Section 5 ripples in the region. Potential impact on stability.
The mere possibility of a hidden Philippine army changes the game. It introduces uncertainty, forces potential adversaries to reconsider their strategies. China, in particular, would have to factor this into its calculations. The cost of conflict suddenly becomes much higher, but there are risks too. If discovered, such a force could escalate tensions. China might see it as a provocation, a justification for more aggressive actions. Other nations in the region would be forced to respond, to reevaluate their own defense strategies. The United States, a longtime ally of the Philippines, would be in a delicate position. Supporting such a force could strain relations with China. Ignoring it could weaken ties with the Philippines. The balance of power in Southeast Asia could shift dramatically. Moreover, the existence of hidden forces could inspire similar strategies elsewhere. Vietnam, Taiwan, Indonesia, all facing pressure from China, all potential candidates for developing their own covert capabilities. The result? A region on edge, a powder keg of secret armies and hidden agendas. Section 6. Beneath the surface, feasibility and challenges. Creating and maintaining a secret army is no small feat. It requires massive resources, unwavering discipline, perfect operational security. One leak, one mistake, and the whole operation could be compromised. Is this realistic for the Philippines? Consider the training required. Special forces level skills, guerrilla warfare tactics, survival in harsh conditions, all while maintaining absolute secrecy. It's a tall order, but not impossible. Many nations have elite units trained for unconventional warfare. Then there's the question of equipment, modern weapons, communication gear, supplies. All need to be procured and distributed without raising suspicion. International arms deals are closely monitored. Domestic production would be challenging to hide. Perhaps the biggest challenge is psychological. Keeping thousands of people committed to a secret cause for years, possibly decades, without recognition, without guarantee of action. It requires a level of patriotism and discipline that's rare in today's world, but history shows it's not without precedent. Section 7. A delicate balanced geopolitical chess in Southeast Asia. The concept of a hidden Philippine army isn't just a military issue, it's a geopolitical chess move, one that could reshape the balance of power in Southeast Asia. Every nation in the region is watching China's rise with concern. Each is looking for ways to protect its interests. The Philippines occupies a crucial strategic position. Its islands form a natural barrier between the Pacific and the South China Sea. Control of these waters is vital for China's ambitions. For the United States and its allies, keeping them open is equally important. A covert Philippine force changes this equation. It adds an element of unpredictability, makes any potential conflict more costly. Sa bawat hakbang sa lupa ng bayan, dugot pawis ay alay ng tapang. Bandilang kay taas sa ating ipagwagayway, buhay ay handang ialay. Kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng dangal ng masa. Filipino